Alam nyo ba na kahit sikat na si Bitcoin, mas mababa pa sa 4% ng populasyon ng mundo ang talagang may hawak nito? Maraming tao ang nag-uusap tungkol po sa crypto pero kakaunti pa lang talaga ang nag-i-invest dito. Bakit nga ba ganito ang sitwasyon? Ano po ang dahilan kung bakit hindi pa laganap ang Bitcoin ownership sa buong mundo? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ayon po sa pinakabagong datos, mas mababa pa sa 4% ng populasyon ng mundo ang may hawak ng Bitcoin. Ibig mong sabihin, sa halos 8 billion na tao sa buong mundo, wala pang 320 million ang may hawak ng kahit kaunting Bitcoin. Kahit na matagal nang nabuo ang Bitcoin noong taong 2009 at naging popular na ito sa financial news, mukhang nasa simula pa lamang tayo ng tinatawag na crypto adoption curve o ang unti-unting pagtanggap ng mundo dito kay Bitcoin at saka po sa ibang mga cryptocurrencies. Ngayon ay bakit ang North America ang may pinakamaraming Bitcoin owners? Ayan, sa lahat ng rehiyon sa mundo, ang North America ang nangunguna pagdating po sa Bitcoin ownership. Ayon po sa datos, halos 10.7% ng populasyon ng North America ang may Bitcoin. Pero bakit sila ang nangunguna? Yan, una ay madali para sa mga tao sa US at saka Canada na bumili at mag-trade ng Bitcoin dahil marami silang access sa crypto exchanges, wallets at saka investment platforms. Pangalawa ay maraming mamamayan sa North America ang may ekstrang pera para i-invest. Kaya mas madali para sa kanila na bumili ng Bitcoin. At pangatlo ay marami pong malalaking kumpanya at saka financial institutions sa US at saka Canada ang sumusuporta sa Bitcoin. May mga ETF or exchange traded funds, crypto investment funds at maging mga bangko na nagbibigay po ng crypto services. Ngayon ay bakit po mababa ang Bitcoin adoption sa ibang rehiyon? Ayan. Kung mataas po ang Bitcoin ownership sa North America, kabaliktaran naman sa ibang bahagi ng mundo. Sa Africa at saka Oceania, mababa pa rin ang adoption na hindi po umabot ng 4%. Kaya ano nga ba ang mga dahilan? Una ay maraming bansa, lalo na sa mga rural na lugar, ang walang maayos na internet at saka banking infrastructure. Kaya mahirap para sa kanila na gumamit ng crypto. Pangalawa, marami pong gobyerno ang hindi pa ganap na tinatanggap ang Bitcoin. May ilan pang bansang ipinagbabawal ito at may mahigpit na regulasyon laban sa paggamit ng cryptocurrencies. At pangatlo, sa ilang bansa, hindi pa ganap na nauunawaan ng karamihan ang konsepto ng Bitcoin at saka blockchain technology. Kaya hindi po sila agad-agad na nag-i-invest dito. Ngayon ay may pag-asa pa bang tumaas ang Bitcoin adoption? Ayan. Dahil po sa mababa pa lang ang bilang ng mga Bitcoin holders sa buong mundo, nangangahulugan na ito po ay nangangahulugan na malaki pa ang potensyal na paglago nito sa mga susunod na taon. Habang mas marami pong tao ang nagiging pamilyar sa crypto, mas nagiging accessible ito, lalo na sa pamamagitan po ng mobile apps at saka trading platforms. Sa Africa, halimbawa, kahit mababa po ang Bitcoin ownership, mabilis po itong ginagamit sa remittances o pagpapadala ng pera mula sa ibang bansa. Dahil dito ay may posibilidad na tumaas po ang adoption rate sa mga susunod na taon. Ayan. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Una, dahil maaga pa ang Bitcoin adoption curve, ibig sabihin po nito ay mas marami pang pagkakataon para makapasok sa market bago po ito maging fully mainstream. Pangalawa, kung mas marami pang tao ang mag-i-invest kay Bitcoin sa hinaharap,
maaring tumaas po ang demand at kasama nito ang presyo ni Bitcoin. At pangatlo, habang lumalawak po ang adoption ng Bitcoin sa ibang bansa, maaring sumunod din ang Pilipinas sa mas malinaw at mas paborableng regulasyon para sa crypto. Sa kabuuan, nasa maagang yugto pa lamang tayo ng global Bitcoin adoption. Ibig sabihin, ang crypto market ay may malaking potensyal para sa hinaharap. Kaya para sa mga Pinoy na interesado kay Bitcoin, ang pinakamahalagang gawin po natin ay ang mag-research at maging maingat sa pag-i-invest. Ang mababang Bitcoin adoption sa buong mundo ay hindi po nangangahulugan na hindi ito magiging mas malaki sa hinaharap. Sa katunayan, ito po ay nagpapahiwatig lamang na may malaking oportunidad pa para sa mga gustong maging maagang bahagi ng Bitcoin revolution. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.